Ha? Klaro po ba? Eh sir, paano kapag ganito? I'm engaged in both. I'm selling goods and I'm selling services at the same time. So paano yun? Di ba? Well, yung activity mo na selling of goods or services, ito siya. Pero yung activity mo na service, ito siya. Okay po? Ha? Ganun lang po kasimple yun. No? Okay? Now guys, let me explain further what is gross sales for purposes of business tax. No? Okay ha? O inuulit ko na po yan kapatid. Kasama po na po dyan yung cash sales. Kasama na po dyan yung credit sales. Na? Kasama na rin po dito pati installment sales. Na? Pati installment sales. Okay? Sir, wait lang po. No? Eh paano kapag yung initial payment do not exceed 25% of the selling price? Kasama ba? Ha? Kapatid, kapag goods, opo, kasama po lahat. No? Kasama lahat. Kapag sa properties lang, may exception lang dyan. But we will discuss it later. Basta po, ganyan. Installment sales, credit sales, or cash sales, ano dyan, nandyan, kasama. No? How about advances? Sir, yung customer po nag-advance, hindi kasama kapag sale of goods. I repeat ha, kapag sale of goods or properties, hindi kasama ang advances. Sir, bakit? Kasi hindi revenue yan, guys. Kung yung customer mo, inag-advance siya for the delivery of goods, hindi mo yan earn unless na ibigay mo title of ownership over the goods. Okay? Hindi kasama ang advances sa sale of goods. Do not forget. Ha? Iba siya sa service. Kasi kapag service, kasama ang advances for future services. Dito hindi. Gets? Okay? Ha? Kung minsan pa, kapatid, meron tayong sinasama. No? May mga delivery, delivery charges, no? Okay, pati kung minsan insurance, no? May mga insurance. Okay? Basta yung mga ganyang gastusin doon sa pag-deliver ng goods, kapag sinama mo doon sa invoice, kapatid, kasama na yan. So please take note ha, pati ito, kasama yan. Okay? So kung nagde-deliver ka, okay, at dinagdag mo sa selling price yung delivery charge or insurance in transit, ganun, yung mga dinagdag mong gasto nung shipping, na gasto ng goods na papunta kay seller, yung mga dinadagdag mong yun, guys, kunwari may special handling fee ka pa, yung mga ganun, no? Kasi kumuha ka ng magandang pambalot, okay, para yung goods ay safe na ma-deliver to the destination, to the area of destination, yung mga yun kasama, no? Na guess what? No, kinote mo yun. Okay ha? And ito nga lang kapatid, how about discounts, no? Itong discounts, no? Discounts kapatid, ganito siya, depende sa nature ng discount. Kasi may discount kasing contingent. Okay? Ha? Please take note ha. May contingent na discount. Hindi po yun, no? Kapag not contingent po siya, mamaya ko i-discuss kung ano ibig sabihin yan, pwede po yun, no? Anong ibig sabihin po ng contingent? Ang contingent, kapatid, is dependent on a future event, no? Yung pagkakabigay ng kaltas na discount ay dependent on a future event. Like for example, yung credit discounts, if you pay within 30 days, you will be given 2% off. Yung ganun, hindi pwedeng i-deduct, guys. Or, if you buy more, per month, let's say you buy 20,000 units per month, you have a discount of 1% off. But if you increase that to kunwari, ganun, no? Higher amount, you will get 5% off. Kapag ganun po siya, quota discount ang tawag doon, hindi pwede yun kasi dependent siya on a future event. Dependent then on the buyer buying more in the future. Guess what? Hindi ganun. Hindi pwedeng ikaltas. Pero kapag hindi contingent, ito po yung mga discount na napag-usapan at contracting, no? Okay, yung kapag nagne-negotiate si buyer or seller, ganito na yung price. 'Di ba meron tayong tinatawag na trade discounts, 'di ba? Ang trade discounts kasi tinatanggal doon sa base price, hindi na po siya binibil, 'di ba? Yun po ang isang example ng discounts na hindi contingent at yun po ay kakaltasin. Okay? Basta kapag may discount na agreed upon at the point of sale, hindi dependent upon future events or happening, ano mo guys, tanggalin. Okay? Ngayon pa, ano pa guys, yung mga allowances, okay? Allowances or returns. Baliktad guys, returns and allowances ang tawag nyo sa accounting dyan, no? Ano ba yan, no? Okay, returns and allowances, no? Ito kapatid, of course, understood, hindi po yan benefit na makukuha ni seller, no? Okay? Kunwari, ano ba, yung returns, bumalik sa'yo. So how could you say that that is sale? Hindi yan sale kasi bumalik sa'yo. Kaya tanggalin natin talaga, no? Allowances naman, ito yung mga hinihingi nilang dumating yung goods, partially damaged to. Okay? So, wala bang bawas, 'di ba? O sige, bawasan mo ng ganito. Yun po yung allowance. Na-guess mo? Okay ha?
It's not something that is contingent upon the buyer, but it is something na dependent dun sa nature ng shipment. Nagigas mo siya, yung allowances, no? So kapag nag-agree si seller ng kaltas because of defects, no? Or tarito, merong kakulangan doon sa pag-fulfill doon sa deliverable goods, no? Allowances, no? Ang tawag natin doon, yun pwede, yun. Nagigas mo ko? Ha? Okay? Hindi po yan contingency based on the buyer, kumbaga. Contingency siya actually associated on the sale itself, no? 'Di ba? Kasi kapag kuminsan nag-deliver ka tapos may parts na missing, 'di ba? Pakibawas na lang, 'di ba? Yung ganun. Mag-ganon. Understood 'yun. Gets? Okay, ha? O klaro tayo diyan, guys, ha? And then ano pa? Excise tax. Kung excisable yung excisable yung goods, kapatid, isama mo. Okay? Isama mo doon sa gross sales. Well, in practice, kapag tayo po ay nagbebenta ng excisable goods, magkukot ako ng presyo na kasama na po si excise tax. Kasi ang pangit kasi na selling price ko 1 million, excise tax 200,000, nakikita mo, pinapakita mo sa buyer mo yun, iinit ang mata niya dun. Pero kapag sinabi mo selling price ko 1.2, hindi niya ramdam yun, di ba? Kaya in practice, normally, ang gross sales includes the excise tax, hindi na sinesegregate. Pero, eto, inilagay ko lang na ganyan to highlight the fact na kapag sa board exam, nakita mo selling price tapos excise tax, isama mo sa excise tax. Kasi sabi po ng ating batas, kasama ang excise tax sa base po ng business tax. Okay po, ha? Guys, no? Hoping na klaro po yan, na? Alright? No, noted, no? Noted. Now guys, ito naman. Punta tayo on the sale of services. Receipts, no? Ang ibig pong sabihin po nito ay collection. Okay? Collection. At ang collection, guys, is pwedeng prior services. Galing sa past na i-render na service or ito na tinatawag natin na collection of accounts receivable. No? Okay? Pwede rin po siyang galing sa current services. Ito yung tinatawag natin na cash revenue. Di ba? Cash fees. Ha? Okay? Ha? Or pwede din po siyang future services, no? Payment for future services. Ito na po yung tinatawag natin, guys, na advances. Okay po, ha? Ito, tandaan mo, dito hindi, pero dito kasama po lahat, no? Yan, ha? Kasama ang advances. And let us be clear about that, ha? Okay, no, guys, no? Nagkakaintindihan tayo, ha? Kasama ang advances for future services to be rendered. Doon po sa list of goods or services. Kaya advance rental, for example, taxable na ba kaagad? Yes. Exception lang, of course, kung security deposit. Kasi ang security deposit, hindi mo yun earned. Ang security deposit kasi is to be applied on a contingent event that may or may not happen. So it's not yet yours until nangyari yung contingent event na yun, which qualifies for revenue recognition. Okay? Ha? Guys, no? Nagkakaintindihan tayo. Ha? O, sige. Ngayon, ha? So, ganyan po siya. Now, I just want you to note, no, doon sa sale of service, meron tayong mga tinatawag pa kasi na out-of-pocket cost, no? OPC na lang, guys, ha? OPC, ha? OPC, out-of-pocket cost, no? Isama natin po yung mga yan, no? Ang out-of-pocket cost, ganito ang concept niya, okay? Diniscuss ko to sa concept ng gross income, no? Okay, guys, ganito yan. Gastusin, ako yung service provider, ha? Kliyente kita, kapatid, na kliyente kita, na? Okay, ako service provider, kliyente kita. Tapos, ang sabi ko, i-audit kita kunyari, no? Ang audit fee ko is 100,000, ha? And you reimburse me for the transportation of my staff, yung meals ng aking staff, na? I-reimburse mo ako for those. Okay? So, ganito yan, guys, na? Kasama ba yung transportation cost ng staff ko and meals ng staff ko doon sa doon sa gross receipt mo? Ganito ang tandaan mo. Kung gastusin ko bilang service provider mo na pinapasa ko sa iyo, revenue ko yun. Gets? So, kunwari, yung example natin po na yun, yung transportation cost ng aking empleyado, yung meals ng aking mga empleyado, pinapasa ko sa iyo. Expense ko yung mga yun, pero binabayaran mo, revenue ko yun. Gets mo? So kapag ganun, guys, kasama po siya doon sa gross receipts. Klaro? Okay, but guys, ganito po siya. Now, kung ikaw may expense in the course of our arrangement, no? Meron kang expense na binayaran ko, pero pinapa-reimburse ko sa'yo,
hindi ko kita yun. Bayad ng utang mo sa akin yun. Yes, mga kapatid. So, kunwari, ganito, no? Yung FS mo, well, in practice, hindi naman tayo dapat talaga mag-file sa SEC dyan. In-audit na nga natin, tayo pa mag-file sa SEC. Pero may kliyente kasi talaga na ganun pinapagawa nila kung minsan. Okay. So, ang nangyari, ganito, no? Ang nangyari, final ko yung FS mo, kinausap mo ako, i-file ko yung FS mo sa SEC. So, sa SEC, nagbayad ako ng filing fee. Plus, may gasto yung staff ko na pumunta sa SEC. Kunwari, 5,000 yung filing fee plus 500 yung gasto ng staff kong pumunta sa SEC. And I am now seeking reimbursement from you. Give me 5,500 kasi yung 5,000 filing fee ng FS mo sa SEC, yung 500 gastusin ng staff kong pumunta sa SEC. Okay? Guys, yung filing fee including the transportation na papunta doon sa SEC is your expense. Hindi ko expense yun. And I'm seeking reimbursement for your expense. So what does that mean? Kita ko ba yun? No, it's not kita. Collection ng pautang ko lang sa'yo. Gets mo? So kapag ganon, hindi po siya kasama sa OPC. Kung gasto ng kliyente, na binabayaran ni kliyente kay service provider, ang ibig sabihin po niyan, in-assume ni service provider yung gasto niya, nagbabayad siya ng utang, hindi kita ni service provider yun. Guess mo ko? Clear? Okay So, ganun guys, no? Now, in addition to that, of course, walang delivery charge dyan kasi hindi tayo nagde-deliver ng service, But, eto din po, yung discounts din, Meron din pong usaping discounts po dyan. Okay? Uli, kung contingent hindi kasama, kapag not contingent kasama po, same concept with this. Okay? Same concept with this one. Klaro? No, kapatid, Pati din ito, returns din. Returns and allowances, Okay? Ang ating gawin dito is, ikaltas lang po natin, I-deduct natin, I-deduct. Guys, okay, i-clear ko lang kasama, Hindi kasama, Kapag delivery charge, isama mo. Discounts, i-minus mo kapag contingent, Okay? Eto, i-minus mo siya, I-minus kapag contingent. Ignore lang kapag contingent. Returns and allowances, i-minus mo to, I-minus mo to. So, klaro, Okay? Plus, ignore. Plus, And then, ignore, plus, minus. Kapag service, eto, i-plus mo yan. I-plus mo out of pocket cost. Discounts na contingent, ignore. Kapag non-contingent, i-minus. Kaltas mo to. Returns and allowances din, i-minus mo. I-minus mo. Sa services. Sir, wait lang. Meron bang returns or allowances ang service? Meron, guys. Bakit meron ganyan? Katulad nito, kunwari, ikaw ay, mekaniko ka, O sige. Dumating yung sasakyan, ni-repair mo. Okay. Ngayon, gumawa ka ng solution. Pagkatapos mong, nagawa yung repair mo, binigay mo na sa kanya, Binayaran ka ng 20,000, O, tumakbo na yung sasakyan niya ulit, okay na. And pagkatapos ng 1 kilometro, tumigil na naman yung sasakyan, di ba? Ito na naman, binalik sa'yo, return, binalik sa'yo. Ngayon, tinitignan mo, may problema nito, hindi mo makita yung problem, nag-give up ka na, o sige na nga, ito yung mo, ito yung 15,000 mo, ganun, di ba? O yun ang return, yung 15,000 na binalik mo, kasi hindi mo ma-resolve o hindi mo matapos yung trabaho, that's what we call returns, Ganon. Nag-guess mo? Or pwede rin ganito. Yung allowances pwede rin ganito yan, Pinapinturaan yung bahay, Okay? Yung gusto ni owner pala, blue na blue, okay? Pero yung nagawa mong nagamit mong pintura, Kasi dati ang pintura kasi tinitimpla yan, guys, to get the perfect coloring, Yun dati. Yan, tinitimpla. Ngayon kasi wala na, preset na, computer na yung maggagawa ng mixing. Bilhin mo na lang yung, iba yung kulay na nailagay mo, yung sky blue, yung nailagay mo. Hindi kontento ngayon hindi kontento si customer. So, si customer, humihingi siya ng damages. Damages. Okay Ayan. Alright. So, nagbigay ka na, sige po, dahil merong konting, mishap namin or lapses namin doon sa specifications mo. Sige, mag-usap na lang tayo ng bawas. Okay, yun, yung bawas na yun yung tinatawag natin na allowances, Okay? Gets po? So, kapag merong ganun, returns or allowances sa service, ikaltas mo din. Clear, guys? Ayos? Gets? Nakuha? Kapatid, Nakuha, Ganyan. Okay. So, another point, So, okay na tayo, doon sa basis, of
business tax. Next, kompletohin na natin po no, yung mga ano niya, no? Kompletohin natin yung mga basic principles that applies to business taxpayers muna, yung mga common rules na before going to the details. Alright? Ha? Okay. Ngayon, kapatid, no? Ang isa pa na kailangan natin pag-usapan dito is yung types, no? Types of sales or receipts. Okay? Ang business, natatax sila sa sales or receipt depending on their business activity. Na? Ngayon guys, na, we also classify the sales or receipt of the business according to their exposure, no? Type of business tax exposure. Kasi may mga subject to VAT, may mga hindi subject to VAT, ganun kasi yan. Na? Okay? So, if we will further classify, guys, the sales or receipt of taxpayers as to taxability, no? As to taxability itong pinag-uusapan na natin dito, no? As to taxability. Ganito po siya, no? Una, may tinatawag ho tayong exempt sales or receipts. Okay? Pangalawa, meron hong receipts. Okay? From services specifically subject to percentage tax. And lastly, may tinatawag tayong vatable receipts. Vatable sales or receipts. So, there are three classification of sales or receipts. Na? Exempt sale or receipt from services is specifically subject to percentage tax, saka vatable sales or receipt. Ito guys, itong exempt sales or receipt na yan, okay, ha? Ito yung, kung ito yung VAT, no? Ito yung percentage tax, no? Wala siya, walang VAT siya, walang percentage tax siya. Ang ibig sabihin po niyan, kung VAT taxpayer man ako, no? Wala akong VAT doon kung magbenta ako ng ganyan. Walang VAT. Kung percentage taxpayer man ako, hindi ako subject to the 3%, which is now 1% general percentage tax. Hindi ako matatax din ng ganun. As in, wala. Exempt siya. Okay? Ito na po kapatid, yung matinatawag ho natin na exempt services or exempt goods. No? Okay? May mga, kapag binenta mo kasi, necessary kasi na consumables yung mga yan. Hindi sila tinatax po ng ating gobyerno. No? Okay? Ha? O ganun po siya. Ano? Now, meron din naman tayo receipts from services specifically subject to percentage tax. May mga services, kapatid lang, na impose po ng ating batas with specific percentage tax. Bali itong mga specific percentage tax na ito po ay iba doon sa general percentage tax. Ha? Ito, merong specific rate kasi na minensyon ng batas. Without regard to the identity of the taxpayer as VAT or non-VAT taxpayer, no? Kung ano yung rate na prescribed ng batas, yun po ang mag-a-apply. Kaya nga ho, ang tawag natin dito is specific percentage tax. Okay ha? And please take note, maski VAT taxpayer ka man kapatid, specific tax pa rin ang masusunod. Na? Okay? So, inote ko na lang po dito ha, specific tax rate pa rin ang masusunod. Maski po VAT taxpayer ka. Paano kapag ako ay non-VAT taxpayer? Hindi yung 3% or yung 1% ngayon, di ba? Hindi yung 3% or 1% na general percentage tax ang masusunod, kundi specific tax rate po pa rin ang masusunod. Kaya tandaan mo itong mga to guys. Ito yung OPT sa tax code. Other percentage tax ang caption niya sa tax code. Okay po? Ha? Kung ikaw ay codal na bata, no? So, bantayan natin yung mga yan. May mnemonics tayo dito actually guys, no? Bicap flow ang mnemonics natin diyan. Bicap flow, no? Okay? For exempt sales or receipt of services, meron po tayong mnemonics po din dito, no? Nandito sa handouts mo, i-check mo ha kung sa receipt secret tax free gold, no? Yung natin diyan, mnemonics natin sa mga exempt receipt. Guys, I'm sorry for this, no? It may sound unappealing to use mnemonics, no? Medyo parang non-technical to the eye, no?
But this is the best way you could grasp everything. Ito yung malawak kasi ang business tax in the sense na maliit siya kapatid, as in kung iayos mo siya. Ang liit niya kapag when everything is put into place, ang liit niya. Kaso kung basahin mo sa tax code, mababaliw ka. Siguradong sasabog yung ano mo, 'di ba? Kung hindi ka maayos mag-isip, 'di ba? Kapatid, mahirap siya makuha. Okay po? So the best thing to do is to put it in mnemonics. Kaya po, meron tayong mnemonics, no? Ito, nandyan yung secret, nandyan yung secret tax-free, no? Ano, no? Gold na mnemonics natin for ano naman po yan, no? For sales of goods. And the other one is yung search VA trips, no? Meron tayong search, no? Dalawa yung H dyan, so ganyan, no? VA, actually ganyan yan, VA trips. Okay? For sale of services naman. Okay? Kailangan nating i-memorize yung mga yan. Familiarize, no? Anyway, may mnemonic guide lang naman tayo. Okay? Yung mnemonic guide natin, guys, is reasonably complete na po yan. Okay? Kompleto na, kumbaga. No? Okay, for purposes of the board exam. Kasi kapag malalim ang tanong ng examiner at hindi mo kabisado yung mga yan, kabado ka lagi. Pero with our strategy, kabisado mo yan. Sabog yan actually, sa totoo lang. Kaso yun nga, inayos natin in mnemonics para mahawakan. Okay? Alright. So, yun guys, no? Please take note of that. Then the last one is vatable sales or receipt. Ang vatable sales or receipt, ang ibig sabihin po niyan is kapag VAT taxpayer ka, 12% VAT po ang ang tax po niya. Kung VAT taxpayer ka. Pero kapag ikaw ay percentage taxpayer or non-VAT taxpayer, is a 3% or yung 1% general percentage tax po ang tax po niyan, kapatid. No? It is subject to the 3% percentage tax, which is now the general, which is 1% at the contemporary time. Okay? O sige po. Na, alright, na? O sige, kapatid. Na, klaro po ba? Klaro Maliwanag po tayo dyan, na? So dapat kabisado mo to. Kabisado mo yan, kabisado mo to. Kasi kung hindi sasabit dyan, matik, ito na po siya. Yung general tax rule that applies to the taxpayer ang mag-a-apply, ang papasok. Guess what? No? Okay guys, now last na kailangan nating i-note is, last po na kailangan natin na i-consider dito is yung reporting, kapatid. No? Reporting. Business tax reporting. Business tax reporting, kapatid. Okay. Kapag ikaw ay VAT taxpayer, na, alright, magre-report ka ng monthly, quarterly. For the first month of the quarter, you report for that month only. BIR form 2550M. Second month of that quarter, you report for that month only. Meaning sales or receipt for that month only. And on the month 3, the third month of the quarter, you report a cumulative quarterly. 2550Q. Okay po BIR form 2550 siya. M dito, M dyan, Q dito. Okay? Deadline, 20 days po ito. 20 days yan, 20 days yan. Ito naman, 25 days. Counted from the end of month, end of quarter. Gets what? Okay? Sir, paano natin malalaman po yung quarter ng business? Guys, it depends upon the accounting period employed by the taxpayer. Kung calendar po siya, calendar quarter po ang susundin. Pero kung fiscal quarter po siya, we have to follow the fiscal quarter. Align with the fiscal accounting period of the taxpayer in income tax reporting. Okay? So guys, please take note of that. No, po. Now, kapag non-VAT naman po yung taxpayer, kapatid, kapag non-VAT, yung taxpayer, quarterly na lang po ang reporting. Quarterly. Under BIR form 2551. Okay? Q po siya. Ito, may dalawang M, isang Q. Okay? 25 days po, end of quarter po yung bilangan. Na? So, yan po yung isa sa mga changes na inintroduce ng Train Law, kapatid, okay, to minimize the frequency of business tax reporting, particularly for small business taxpayers. Okay? So, ganun po siya, kapatid. Na? Klaro po ba yun? No? Paki-note lang po yan. Now, okay. Ngayon, sir, we have been talking a lot, no, about business tax reporting, about business tax in general. No?
Ngayon, ang tanong is, kailan po ang taxpayer but taxpayer? No? Kailan po siya non-but taxpayer? Na? Okay? Well, guys, for purposes of whether but taxpayer ka o hindi na, is a question of this one. Ito lang tignan natin. Huwag mong pansinin ang exempt sale or receipt, huwag mong pansinin ang receipt from services specifically subject to percentage tax. Ang tignan lang po natin yung mga buttable sale or receipt. For purposes of the threshold, I mentioned a while ago, may threshold pong 3 million. Di ba? The general threshold is 3 million. If kung ito ay lalampas ng 3 million in 12-month period, consecutive 12-month period, magrehistro ka to VAT on the following month. Binabantayan mo yan. Ha? Kunwari, November na. Lalampas na sa 3 million. Sa December, register ka to the VAT. Ganun po yun. Ha? On the following month ka required na magrehistro. Ito lang ang babantayan. Yung mga ganyan. Huwag isama yun. Nagets mo ko? Okay, guys? Kapag ikaw ay mababa sa 3 million, pwede kang non-VAT pa rin. You will pay general percentage tax on buttable sale of receipt. But once na tumaas ka po dito sa 3 million, guys, you will pay value-added tax on your buttable sales lang. Kasi nga po, yung mga ganyan, exempt. Yung mga ganito, specific percentage tax lang ang rate. Gets po? Nagkakaintindihan tayo, kapatid, no? Okay ka lang po ba doon? Ha? Okay. Ito lang po, tandaan mo, ha? Once na ikaw ay mababa sa 3 million, pero gusto mong pumunta ng VAT, pwede ba yun? Yes. Pwede ka magparehistro sa VAT. Voluntary registration ang tawag doon. Voluntary registration. And once you are registered to the VAT, you will pay VAT continuously until you have your VAT registration canceled or until the dissolution of your business, as the case may be. Gets? Okay, ha? So, yun po, pwede ang voluntary registration. Okay? Ha? Pero, ito tandaan mo, guys. Kapag ikaw ay lumampas sa 3 million, ang tawag na natin doon is mandatory registration. Basta lampas ha, hindi po sakto 3 million. Kapag lumampas ng 3 million, you are mandatorily required to register to VAT. Ha? Okay. Kung hindi ka nagparehistro, ang tawag sa iyo registrable taxpayer. At kung registrable taxpayer ka, magbabayad ka pa rin ng VAT. Gets? Magbabayad ka pa rin ng VAT. Okay? Sir, kung magrehistro ako, mababat ako. Kung hindi ako magrehistro, mababat pa rin ako. Hindi na lang ako magrehistro, parehas lang naman. Do not do that, guys. Kasi, meron tayong tinatawag na input VAT. Ang VAT taxpayer kasi, ang tax nito, ganito yun output VAT, less, input VAT. Diba? Ganyan yan, no? Okay? Kung registered ka, you are allowed to claim input VAT. Output VAT, less input VAT ang VAT due mo. Kung registered ka, guys. Kaya lang kung unregistered ka, kung unregistered ka, guys, wala ka nito. Yun lang ang masakit, besh. Okay? Kaya magparehistro ka. Okay po? Kasi in those period na hindi ka VAT registered, wala kang claimable input VAT. Masakit yun. Yung output VAT, yun na VAT due mo. Masakit yun. Masakit sa bulsa yun. Negets po? Ha? Clear, guys, no? And ito po tandaan mo. Once you become a VAT taxpayer, you will pay VAT dire-diretso until ma-cancel yung VAT registration mo or until ma-dissolve yung business mo. Ha? Huwag kalimutan yan. No? Okay. Sir, paano kapag ganun? Yung business ko, tumaas one time sa napabat ako and then tuloy-tuloy na po siyang hindi na po VAT taxpayer. Ay tuloy-tuloy na po siyang mababa sa 3 million yung output ko. Pwede ko bang i-cancel yung registration ko? Yes. You can have your VAT registration canceled. Okay? After the lapse of 3 years. Lalo na kapag voluntary registrant ka, no? Meron siyang 3-year lock-in period. Okay? Meron siyang 3-year lock-in period. Tandaan po yan, ha? Pwede mong ipa-cancel yung VAT registration mo. Kaya lang po ang masakit dyan kapag magpa-cancel ka ng VAT registration, you will be subjected to audit. And all your inventories, your assets existing at the time of request, no? Masasubject to output VAT, considered as deemed sale. Do not worry, guys. We'll talk about that soon. Yun nga lang po, madi-deemed sale ka kapag ikaw ay mag-opt out to the VAT system. Okay? Ha, guys? No? Noted po, ha? So, ganun po siya, no? So, you will pay the 3% general percentage tax, which is 1% during this pandemic time, no? Basta di ka lumalampas dito at di ka nag-voluntary nagrehistro dyan.
Once na lumampas ka dyan, mababat ka pa rin, nagrehistro ka o hindi. Kung registered ka, meron kang kaltas for input VAT. Kung hindi ka nagrehistro, wala kang kaltas for input VAT. Okay? And ito patandaan mo, once you are VAT registered or you are a VAT registrable taxpayer, you will continuously be subjected to VAT even if your annual sales is now below 3 million. Ha? Basta VAT taxpayer ka or VAT registrable taxpayer ka, babayad ka na po ng 12% VAT even if mababa ka na sa 3 million. Okay? Klaro po yun. You can have it canceled, your VAT registration, you can have it canceled, pero may lock-in period 3 years. Gets? Okay po guys ha? Ayan. But guys, do not forget no, that the 3 million threshold is the general threshold. It is the threshold that applies for almost all taxpayers. Meron pong isang merong isang exception dyan, yung franchise grantees ng TV or radio. Franchise grantees of TV or radio, kapatid, 10 million po ang threshold nila dito. Okay? So tinitignan mo po yung ITR nila. Hindi po running 12-month period ang tinitignan, kundi annual. Yung dito guys, yung calendar year nila or fiscal year nila, titignan mo yung sales nila or receipts nila. Receipts kasi services yung mga yan. Receipts nila in that annual reporting period nila, annual ITR nila. Kapag lumampas ng 10M, saka pa lang sila mababat. Ha? Kapag lumampas ng 10M. Okay? So even if above 3 million sila, non-VAT pa rin sila. Kasi 10M po ang kanilang 10M ang kanilang threshold. Nagets mo kapatid? Ha? Okay? Pero ang pangit lang dito sa 10 million threshold, only for TV or radio, ha? Ha? Franchise grantees, no? Ang pangit kasi dyan, once you become VAT taxpayer, you are VAT forever until dissolution of business. Hindi po makakancel to. Okay? Ha? Hindi po siya makakancel. Ha? So, yan lang po ang forever sa tax siguro, no? Yan. Yung VAT registration ng TV or radio, franchise grantee. Hindi pwedeng makancel. Even after 3 years, wala, hindi ka pwedeng babalik na non-VAT. Yun po yung masaklap dyan, beshi. Okay? Ha? Guys, okay lang kayo? No, nagets nyo? So these are all the things you need to know doon po sa business tax. Okay guys, so we will approach business taxation by structure to facilitate the discussion. So our next topic now guys, no, is eto, no, tignan natin to. Exempt sale or receipt, na? Okay? For seller of goods or properties and seller of services. Hindi na business tax. Pangalawa, tignan natin po ito. Yung mga always subject to a specific percentage tax rate regardless of registration of the taxpayer as VAT or non-VAT. And pangatlo na pag-usapan natin, guys, madali po kasi yung general percentage tax, wala po siyang kwenta. Just sale or receipt times 3%. Report it quarterly. Walang kwenta. Walang kalaman-laman. So pagkatapos po niyan, pagkatapos nito, ang next na pag-usapan na lang natin is VAT. Yung VAT taxpayer. Paano computein ang kanilang VAT, yung kanilang tax due, no? So pag-usapan natin yung input VAT, yung output VAT, and then the VAT compliance. And then we are okay with the general business taxes na. Yung VAT and after this, okay na tayo dito. Next na po, pag-usapan natin yung excise tax, and then doc stamp, okay, and then remedies, and then okay na, punta na tayo to local tax. Ayos guys? Ha? Power. Okay.